So ngayon, ang ating pong tatalakayin patungkol po sa bunga ng Espiritu Santo ay yung tinatawag, mga kapatid, na temperance. Sa Tagalog, pagpipigil. Ang ibang salita, mga kapatid, sa temperance or pagpipigil, yung tinatawag po na self-control. Ayan, yung self-control. At karamihan sa atin, mga kapatid, sumasablay sa bagay na to. Amen. Tama? Kahit sino po sa atin, mga kapatid, lalo na kapag galit ka na, nakokontrol ka na ng emosyon mo, yung talagang inis na inis ka, di ba mga kapatid? Minsan, nawawala tayo sa pagkontrol sa ating mga sarili. Amen. Tama, hindi po natin yan maitatanggi. Kahit ako, mga kapatid, na minsan, nakokontrol ako, nadadala ako ng emosyon, nadadala ako ng nararamdaman, ng sitwasyon, yung mga nangyayari. Kaya ano nangyayari, mga kapatid? Tayo, yung nakokontrol. Tama, mga kapatid? So ngayon, mga kapatid, ang isa sa mga bunga ng Espiritu Santo, yung tinatawag na pagpipigil, o yung temperance, o yung other term, self-control. Kaya kailangan kasi natin matutunan yan, mga kapatid. Alam nyo ba, sa paglilingkod natin sa Panginoon, napaka-importante ng pagpipigil o yung self-control. Kasi ang mundo, ang daming tukso. Di ba? Lalo na kung ikaw ay tipong dati kang manginginom. Di ba? Naranasan natin yan eh. Di ba? Tinawag tayo ng Panginoon, tinanggal natin ang pag-iinom. Di ba? Makakita ka ng alak, naglalaway ka. Di ba, mga kapatid? Nagsasigarilyo. Di ba? Napakahirap, mga kapatid, pero bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang binago ng Diyos, kailangan, mga kapatid, meron po tayong tinatawag na pagpipigil. Pagpipigil sa sarili, self-control. Ayan, mga kapatid. Kaya nga napaka-importante sa isang Kristiyano makatanggap siya ng Espiritu Santo eh. Napaka-importante nun, mga kapatid. Kaya minsan, hindi naman natin ginajudge, pero may mga pagkakataon talaga kaya mas madaling tumatalikod ang isang tao sa paglilingkod. Kasi wala pong Espiritu Santo. Wala pong nagtuturo. Walang nag-guide. Kasi yun ang trabaho ng Espiritu Santo, mga kapatid eh. Nag-guide siya, nagtuturo siya, mga kapatid, kung anong dapat natin gawin. So ngayon, mga kapatid, self-control, ayan, or temperance o pagpipigil. Yan po yung ating pag-aaralan. So tulad ng mga nakaraan, meron tayong 5 truth pa rin. Hindi na tayo lalagpas sa 5 para hindi tayo pabag, mga kapatid. At sa tulong ng awa ng Panginoon, pag-aaralan po natin ito ng malinaw at maayos. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Amen. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Temperance or pagpipigil. Number 1, na kailangan po nating maunawaan, mga kapatid. Temperance is about mastery, not suppression. Ulitin ko po, mga kapatid. Temperance is about mastery, not suppression. Pag sinabing suppression, mga kapatid, ito yung mga bagay na pinilit mo. Ayan. Tinapos mo siya by force. Pinilit ba? Mga kapatid, yung pinipilit mo kahit hindi naman, kahit ayaw naman sa'yo, di ba? Pinipilit mo. Pinilit, tinapos mo siya by force, sa pilitan. Sa madaling salita, mga kapatid. Yun po yung tinatawag na suppression, mga kapatid. Pero ang temperance o yung tinatawag na self-control o pagpipigil, mga kapatid, is about mastery. Yan, hindi po siya, kailangan siyang pag-aralan, kailangan siyang i-master. Naunawaan niyo, mga kapatid? Tulad ng mga naunang napag-aralan natin, kasi yung mga yun, yung mga joy, yung kagalakan, yung faith, yung peace, gentleness, choice mo yan eh. Kailangan mo yan gawin. Amen, mga kapatid? Ganon din po, mga kapatid, yung tinatawag na pagpipigil. Kaya mapipigilan mo sarili mo eh. Di ba, mga kapatid? No? Ayan po is about mastery. Hindi po yan, mga kapatid, tinatawag na suppression, mga kapatid. At yung pagpipigil, mga kapatid, minsan meron tayong mindset na yung tinatawag na pagpipigil o temperance or self-control, mga kapatid,
is denying yourself completely. Minsan yun yung mindset natin eh. Di ba mga kapatid, kakalimutan mo na siya, kakalimutan mo yung mga bagay na nararamdaman mo, yung ini-ignore mo yung emotion mo. Hindi po yun ganun mga kapatid. Because self-control is not about shutting down desire. Amen. Hindi yun ganun mga, siyempre may mga bagay kasi na kailangan natin gawin talaga eh. Di ba mga kapatid, tulad ng ano, kailangan mo siyempre magtrabaho. Kailangan mo mga kapatid gawin yung mga gawaing bahay, tulad ng paglalaba, paghuhugas, mga kapatid. Di ba? Yan kasi yung mga kailangan talaga yun. Kailangan mo magluto, kailangan mo gumawa sa gawaing bahay, kailangan mo talaga yun mga kapatid. Amen po mga kapatid. No. So, temperance is not about shutting down desire. Hindi mo kakalimutan yung kailangan mong gawin o yung gusto mo. It's about learning. Pakinggan niyo po mga kapatid. Ito po yung tinatawag na temperance. Temperance it's about learning to master them. Naunawaan niyo mga kapatid, is about learning to master them so they don't master you. Halimbawa, para mas maunawaan nyo, no? Kasi tulad nga nasabi ko kanina sa paglilingkod natin, napaka-importante po ng temperance o yung pagpipigil. Kasi halimbawa, may mga bagay kasi, mga kapatid, na ginagawa tayo na nagiging dahilan bakit hindi ka makapaglingkod sa Diyos. May mga bagay, mga kapatid, kaya hindi mo nagagawa yung kalooban ng Panginoon. Halimbawa, ano ba yung mga bagay na ginagawa natin mga kapatid? Halimbawa, pag sa cellphone, doon tayo sa general kasi lahat naman tayo gumagamit ng cellphone, tama? At karamihan po sa atin, napupuyat. Di ba? Minsan sa maling tao. Di ba? Sweet-sweet yung kagabi, kahapon hindi. Kinabukasan hindi na. Aray ko. Diba? Ang tayo gumagamit ng cellphone mga kapatid. Ang self-control o pagpipigil, ang sabi dito mga kapatid, is about learning to master them. Ang paggamit po ng cellphone hindi po masama. Amen. Tama? Kasi kailangan mo yan eh. Communication, may gusto ko ipabatid sa isang tao, kailangan mo yan. Para malaman mo kung ano nangyayari sa ibang bansa. Di ba doon natin nalalaman mga kapatid? Kahit kayong mga balita, nalalaman natin eh. Dahil nasa cellphone. So, kailangan talaga natin yan sa panahon natin ngayon. Modern days na kasi tayo noon. Hindi pa naman nila yan kailangan. Pero ngayon, gamit na gamit natin yan. Pero mga kapatid, paano papasok ang self-control o yung temperance o pagpipigil? Ang sabi diyan is about learning to master them. Na to master you, hindi ka dapat nila nakokontrol. So, sa paanong paraan? Halimbawa, bigyan natin ng isang sitwasyon. Sabado ng gabi, may simba kinabukasan, magsa-cellphone ka. O, di ba? Anong dapat natin gawin? Kailangan mo matulog na maaga. Amen. Tama? O, kung ano na lang, mga kapatid, kung may kailangan ka talagang gawin, yun po, accepted din mga kapatid, kung may kailangan talaga. Halimbawa, mag-review ka ng preaching mo, kung ano man. Kung kailangan, pero mga kapatid, hindi natin maaalis ang realidad na maraming tao na kukontrol ng cellphone. Kaya ano nangyayari mga kapatid? Napupuyat. Diba? Dalawang pwedeng mangyari. Halimbawa, Sunday, maka-attend ka. Kahit, kaya ko naman eh. Diba? Cellphone, anong oras? Na-stress na ako natutulog, kaya ko naman. Pero pagdating mo dito, masakit ang ulo mo, inaantok ka, hindi ka makapag-focus. Diba mga kapatid? Ano nangyari? Na-control ka ng cellphone mo. Di ba mga kapatid? Pero kapag yan ay na-control mo mga kapatid, di ba? Fresh na fresh ang isip mo eh. Di ba? Makakapakinig ka ng salita ng Panginoon ng maayos. Di ba mga kapatid? Makukuha mo, magigits mo agad. Kasi malinaw ang isip mo eh, di ba? Hindi ka puyat, hindi masakit ang ulo mo. Di ba mga kapatid? So yun po yung tinatawag na pagpipigil. Kahit sa trabaho. Di ba mga kapatid, trabaho, kailangan talaga natin mga kapatid eh. Pero minsan, di ba, dahil sa trabaho natin, hindi natin nagagawa yung kalooban ng Panginoon. So kailangan natin pigilan. Kailangan natin ang pagpipigil. Mga kapatid, napaka-importante po niyan. Amen po mga kapatid. Self-control or temperance is about master. Kailangan mo yan ma-master. Kailangan mo yan i-improve
sa sarili mo yung pagpipigil. Mga kapatid, napaka-importante ang bilang isang Kristiyano. Kasi paglabas mo dyan sa pinto na yan, mga kapatid, ang daming tukso, ang daming opportunity na magaganda, ang daming kita na malalaki, di ba? Ang dami, mga kapatid, lalo na kapag ikaw yung tipo, kailangan mo na talaga, yung walang-wala ka na mga kapatid, ako, huwag na huwag kayong kakapit sa padaling. Amen. Mga kapatid. So, yun mga kapatid, isang bagay na kailangan natin maunawaan patungkol po sa temperance o pagpipigil is about mastery. Amen. Kailangan mo yan i-master bago ka pa niya i-conquer. Kaya mga kapatid, nag-loading yung isip ko. Buksan natin ang ating Biblia mga kapatid dito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Tingnan niyo po yung ginagawa ni Apostol Pablo 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Tingnan niyo po, ang sabi niya, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupin. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Basahin ko po sa English. But I keep under my body and bring it into subjection. Bakit daw mga kapatid? Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. So, tingnan niyo mga kapatid, hindi natin alam kung literal or isip lang. Sabi niya kasi hinahampas niya yung kanyang sarili. At ang sabi diyan, and bring it into subjection. Ibig sabihin, sa madaling salita, doon natin makita yung tinatawag na pagpipigil o yung tinatawag na self-control kasi pinipigilan niya eh. Hinahampas niya, hindi niya alam kung literal na hampas, di ba? Alam niyo naman ibig ko sabihin, di ba? Pag nakakita kayo mga kapatid na kumukuha na Shanghai, tapos magpe-pray pa. Magpe-pray pa tayo. O, kumukuha na lumpia. Hampasin mo. Di ba? Hindi natin alam kung literal or sa isip lang, mga kapatid. Pero, ito po yung tinatawag na isang halimbawa ng self-control. Yung pagka yung sinasabi ng Apostol Pablo na hinahampas ko ang aking sarili at aking sinusupin. Kasi nga, kapag siya ay nakontrol ng kanyang sarili, hindi niya magagawa yung kalooban ng Panginoon. Ginagawa niya yun kasi nga, sabi niya, baka sakaling anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. So, anong ibig sabihin mga kapatid? Mas mauunawaan natin yan pag binasa natin yung taas. Tingnan niyo sa 26 mga kapatid. Sabi diyan, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Kasi mga kapatid, paano ba natin masasabi na ang isang tao ay sumusuntok sa hangin? Di ba? Wala kang tinatamaan eh. Diba? Ang punto ni Apostol Pablo mga kapatid, kapag siya ay nangaral na hindi niya pinipigilan ng kanyang sarili, baliwala, hindi siya paniniwalaan ng tao. Kasi ano ba pinapangaral niya? Salita ng Diyos. Tama. Si Apostol Pablo mga kapatid, kung aanuhin natin yung kanyang background, siya po siya taga-usig po sa mga Kristiyano noon. Hindi nga siya pinaniwalaan nung siya ay nangaral mga kapatid. Kaya kung hindi niya ipipigilan yung kanyang sarili, ang sabi dyan mga kapatid, na sa anumang paraan na siya po ay nangaral, kailangan niya pigilan yung kanyang sarili. Pigilan yung kanyang sarili sa mga bagay, mga kapatid, na makakasira sa plano ng Panginoon. Amen. Naunawaan yung mga kapatid, yun po ang kailangan nating gawin. Pigilan yung ating mga sarili sa mga bagay na makakapigil sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon mga kapatid? Ulitin po, number 1, temperance is about mastery, not suppression. Minamaster po yan. Number 2, ito, katulad lang din ito ng mga nauna, mga kapatid, kasi napaka-importante nito. Temperance is built in small daily choices. Ayan. Sa maliliit na bagay, mga kapatid, pipigilan natin, mga kapatid. Ang temperance, mga kapatid, yan po ay nabibuild. Lahat naman. Diba? Yung ating pananampalataya, magsisimula yan
sa maliit na bagay. Ganun po mga kapatid yung temperance. Kasi bilang isang lingkod ng Panginoon mo, tinawag ka, kakabaptize mo lang. Di ba? Magsisimula ka sa maliit. Amen. Tama, anong unang pipigilan? Yung bisyo mo. Amen. O, yan yung mga basic Yan mga madalas naman, di ba? Pipigilan mo yung paninigarilyo mo, yung pag-iinom mo, pagpupusoy, pusoy dos. Naglalaro ng mga kapatid, mga touching Caracruz. Mga kapatid, mga pagsingot-singot po ng mga tao ng mga kapatid, diba? Yan naman yung mga basic, diba? Yung maliliit na bagay, mga kapatid. Diyan po nagsisimula ang lahat. Amen. Kasi bakit mga kapatid? Kung hindi po pwede, mga kapatid, na magsisimula ka agad sa malaki. Amen. Halimbawa, sa pag-aaral ng instrumento. Di ba mga kapatid? Pagdating po sa instrumento mga kapatid, kailangan dumaan ka sa basic. Amen. Hindi pwede mga kapatid na gusto mo, pinapakanta mo agad yung gitara. Hindi po ganun. Napakaraming pwedeng pagdaanan mga kapatid. Ano po yan? Yung pagpapalambot ng mga daliri mo. Kasi kailangan yung kanan, kaliwa, mag-synchronize yan eh. Synchronize. Ano yan? Kailangan sabay silang gumagalaw. So, kailangan mo munang ma-master. Pangalawa, kailangan ma-memorize mo o ma-familiarize mo yung fretboard. Masaulo mo. Tulad ng ginagawa ng isang kapatid natin, maganda po yun mga kapatid. So, lahat ng bagay, mga kapatid, nagsisimula po sa maliit. Sabi nga ng Biblia, di ba? Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka pagkakatiwalaan sa malaki. Amen. Tama mga kapatid, ganun din po sa pagpipigil natin o yung tinatawag na temperance. Yung araw-araw na choices natin, yung araw-araw na ginagawa natin patungkol po sa pagpipigil. Di ba mga kapatid, walang naghugas ng plato. Di ba mga nanay? Di naman hindi magagalit. Maghugas kasi tayo. Di ba mga kapatid? Di ba kailangan mong pigilan araw-araw? Amen. Mga kapatid, dyan po nagsisimula, mga kapatid, yung tinatawag na temperance. Simula muna tayo sa maliit. Pero kung ikaw ay matagal na, siyempre basic naman talaga yan, mga kapatid, yung mga, alam niyo ba, mga kapatid, ang isa sa mga problema, mga kapatid, ng mga, ano na, matatagal na sa, baba. Kasi, natural na yun may iwanan mo na yung mga bisyo mo, di ba? Pero minsan, tayo, lahat tayo, ang hindi natin napipigilan yung emosyon natin. Amen. Tama? Yung emosyon natin, lalo na kapag galit na galit ka na inis ka na, punong-puno ka na. Diba, minsan, yan ang umaano sa atin, hindi natin mapigilan. Pero mga kapatid, tulad nga ng sabi ko kanina, salita ng Panginoon, namamaster po yan. Amen. Sanayin mo lang yung sarili mo, mga kapatid. So ngayon, tuloy po tayo, number 3. Ito na. Maaga pa naman. Number 3 mga kapatid, temperance. Ito po, ito totoo ito. Temperance o yung pagpipigil is hardest when you're emotionally charged. Pag sinabing emotionally charged mga kapatid, yung ano ba yan mga kapatid? Yung mga galit. Alam niyo naman mga kapatid, di ba? Kapag galit ang isang tao, minsan hindi niya nakokontrol yung kanyang sarili. Tama mga kapatid, napakahirap nun. Lalo na kung napakabigat ng ginawa po ng isang tao sa iyo. Amen. Tama mga kapatid, yung, halimbawa, yung sinaktan niya yung mahal mo sa buhay, o kinuha niya yung buhay ng mga magulang mo. Di ba napakahirap mga kapatid? Yung pagpipigil, napakahirap nun. Kaya kung napapanood yung mga kapatid sa palabas, di ba? Kapag nagtagpo yung suspect sa kayong magulang ng biktima, anong nagagawa ng magulang? Di ba minsan, bigla na lang susugurin, sasapakin, bubugbugin. Di ba, minsan pa nga, kung mayaman yung magulang, babayaran ng mga tao sa loob, ipapapatay na yan eh. Di ba, napakahirap yun mga kapatid. Lalo na mga kapatid, kung ikaw ay nasa tipo na alam mo yung mga emosyon talaga na hindi natin napipigilan yung ating mga sarili.
mga kapatid. Amen po mga kapatid. Buksan natin ang ating Biblia. Tingnan niyo po ang sabi ng salita po ng ating Panginoon dito sa Proverbs chapter 25. Verse 28. Tingnan niyo po, ang sabi dito, siyang hindi pumipigil ng kanyang sariling diwa ay parang bayang na bagsak at walang puta. Babasahin ko po sa English mga kapatid. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Ibig sabihin, kapag palang isang tao ay hindi niya kayang pigilan ng kanyang sarili, para siyang isang bayan na bumagsak or walang harang, walang wall. Anong ibig sabihin mga kapatid? Nakakita na kayo ng mga subdivision, di ba? Amen. Yung subdivision, natural sa subdivision mga kapatid, may mga harang yan sa gilid. Tama? May mga bakod. Tapos may gate. Amen. Di ba? Na kapag pumasok ka, may singil ka sa 10 piso. Di ba? Dahil tama naman, di ba? Lalo na sa footpath, mga kapatid. Renas yan ng mga nagdi-deliver, brother. Pumasok ka sa isang division, may bayad pa tayo sa 10 piso. May sa 20 pa, di ba? Mga kapatid, kaya sila natawag na subdivision, kasi nga may wall. Hindi ka makakapasok basta-basta kung hindi ka taga ron. Amen. Tama? Tama mga kapatid. Ang sabi ng Bible, ang isang tao mga kapatid na hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili, ay parang isang bayan na wala pong harang. Di ba pag ang isang bayan ay walang harang, ano nangyari? Kung sino-sino nakakapasok. Pwede kang pumasok sa gilid, pwede kang pumasok sa likod, pwede kang kung saan-saan kahit hindi ka taga ron. Tama mga kapatid. Amen. Ganun din po tayo. Kapag tayo mga kapatid ay isang tao na hindi marunong magpigil sa ating mga sarili, iba't ibang emosyon ang pwedeng pumasok sa iyo. Nagigets niyo yung point mga kapatid? Amen. Makaranas ka ng depression, kung ano-ano papasok sa isip mo. At papasok sila, mga kapatid, freely. Bakit mga kapatid? Kasi alam nila eh. Pero kapag ikaw ay isang tao na magpigil ka mga kapatid, hindi ka basta-basta magpapapasok sa isip mo eh. Di ba? Halimbawa, meron ka nakitang isang bagay na ikinagalit mo. Ibig na mag-react ka, mag-iisip ka muna. Nagigets niyo mga kapatid? Yun po yung tinatawag na pagpipigil. Kapag tayo mga kapatid ay walang gantong bagay, mabilis tayo pasukin ng kaaway. Di ba mga kapatid? Ang sabi nga dito mga kapatid, ang isang tao mga kapatid na walang pagpipigil sa kanyang sarili. Sabi dito, reacting out of frustration, stress, or exhaustion. And reacting out of frustration, stress, or depression instead of wisdom. Yan. Kapag po ang isang tao walang pagpipigil, mabilis siyang pasukan ng frustration, ng stress, mga depression o ano pa namang bagay mga kapatid. Kaysa mag-isip, sabi nga nung isa, di ba mga kapatid, nung nakikita ko lang naman ito sa social media, think before you click. Di ba mga kapatid, mag-isip ka muna bago ka mag-react mga kapatid. Kasi napigilan mo yung sarili mo, nasaksiyan ko yung kahapon mga kapatid. Oo, sa pamangkin ko, kaya ako lang talaga tulangan ko. Nagawa ko, nakita ko yung pamangkin ko. Nakita, kasi meron sa Walter Mart, diba? Alam niyo yung Walter Mart. Pumunta kasi kami doon kahapon. Meron yung palaruan na para sa mga bata. Yung pamangkin ko mga kapatid, may umaway sa kanyang bata. Sabi, tinarayan. Bulong-bulong niya kay Star Jen, oh. Tita Jen, tinarayan ako ng bata. Tinarayan ako, dinilaan ako. Alam niyo, gustong-gusto niya talagang gantihan. Pero bago siya lumapit doon sa kay Tata Jen niya, kay Mr. Jen, anong nakita ko tayo? Hawak-hawak ko si Eddie. Ginanon niya yung kamay niya, oh. Impossible na. Kasi hindi tinawakan yung bata eh. Naku, makikita mo sa kanya mga kapatid na pinipigilan niya yung sarili niya. O kasi hindi na siya naglaro eh. Tinititigan niya lang yung bata.
Sabi ko, kuha mo talaga yung nanay mo. Hindi mga kapatid, talagang pinipigilan niya talaga yung kanyang sarili mga kapatid para hindi po gumawa ng mali. Sabi ko nga sa kanya, in-encourage ko, sige, gantihan mo. Hindi, totoo yung mga kapatid. Sabi ko, sige, gantihan mo. Sige, gantihan mo. Pero sabi niya, hindi, bakit magagalit si mami? Pero pinipigilan yung mga kapatid. Di ba mga kapatid, imbis na gumawa ka ng, nag-iisip siya eh. Di ba? Buti ba yung bata mga kapatid, di ba? Nag-isip siya, tama nga naman, mali nga naman gumanti. Di ba? Bago siya nag-act, pero nag-act muna siya, hindi na tinawakan. Pero, na-realize niya naman sa kanyang sarili. Di ba? Mali talaga yung kanyang ginagawa. Sana mga kapatid, yun po yung kailangan natin gawin. Kailangan natin matutong pigilan yung ating mga sarili. Huwag tayong bira ng bira. Amen mga kapatid. Yun po mga kapatid ang nais ng ating Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid ng Diyos. Di ba? Isang halimbawa dyan. Nung uhulihin siya, mga kapatid, ng mga Diyos sa Gethsemane, yung uhulihin na siya. Diba, merong isang tao doon mga kapatid na isang kawal na naputulan ng tenga. Kasi nga tinaga, kung di ako nagkakamali. Dapat, anong ginawa ng Panginoon mga kapatid, imbis na pumigla siya. Diba, pinakitaan niya pa rin mga kapatid ng isang magandang bagay nung ginawa ng Panginoon mga kapatid. Pinagaling niya yung manguhuli sa kanya mga kapatid. So sana mga kapatid, tayo, matutunan natin yung ganitong bagay. Pero, hindi naman ibig sabihin mga kapatid, huwag na kayo magalit. Natural po kasi yung nagagalit. Amen. Natural po yung nagagalit. Sabi nga ng Bible mga kapatid pwede ka magalit, huwag ka lang magkakasala. Amen. Kaya pagalitan niyo po sila pag gusto niyo. So ngayon mga kapatid, 10 minutes. Number 4. Ito na mga kapatid. Napaka-importante ng pagpipigilan ninyo kung bakit mga kapatid. Temperance, protect your purpose. Tama mga kapatid? Yung temperance o pagpipigil mga kapatid, isa po yan sa nagpipigil o nagpo-protect sa purpose sa iyo ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Yan po mga kapatid, ang dahilan kung minsan ang isang tao mga kapatid ay hindi niya nararating o hindi niya nalalaman yung kalooban mga kapatid ng kanyang Panginoon. Kasi minsan tayo, kapag ang isang tao ay di siya marunong magpigil, mga kapatid, marami kasing distraction sa paligid Tama mga kapatid, marami distraction, yung mga bad habits, yung mga ginagawa natin na hindi maganda. Mga kapatid, yung po yung mga tinatawag na bad habits or mga hindi tamang pag-iisip. Ayan mga kapatid. Kapag tayo ay nagpadala sa mga bagay na yan, hindi mo mararating ang purpose ng Diyos. Amen. Kasi bakit? Madadala ka na Di ba mga mahihila ka na? Tignan yung mga kapatid, yung mga Kristiyano na nagbabackslide mga kapatid. Di ba anong dahilan ng minsan ng kanilang pagbabackslide? Na disappoint sila. Di ba? Hindi nila nagugustuhan or opportunity, mga bagay mga kapatid na sa tingin nila mas masaya. Isipin niyo mga kapatid kung napigilan nila ang kanyang mga sarili o nakontrol nila yung mga sarili, tingin niyo ba mga kapatid, magbabackslide sila? Hindi. Amen. Di ba mga kapatid? Marami kasing distraction. So yung temperance, isa po yan sa nagpo-protect ng ating mga purpose. Tingnan nyo, mga kapatid, halimbawa, matagal ka na sa church. Di ba mga kapatid? Na dumating yung panahon na dapat gagamitin ka na ng Diyos. Pero dahil sa distraction, dahil hindi mo napigilan ang iyong sarili, umibig ka sa maling tao. Di ba? Pinagpalit mo, dapat gagamitin ka na Dapat tatayo ka na, magpipreach ka na Dapat mga kapatid, tutugtog ka na. Mangyayari na sana yung matagal mo nang pinapangarap, na sa tingin mo yun yung purpose ng Diyos para sa'yo. Hindi nangyari dahil hindi mo pinigilan yung puso mo. Simula nung umibig, hindi na nakinig.
Di ba mga kapatid? Temperance, protect your purpose. Mga kapatid, huwag na huwag tayo magpapadala sa mga nararamdaman po natin. Kailangan natin mag-isip ng maigi mga kapatid kasi kapag hinayaan natin at hindi natin pinigilan ang ating mga sarili, anuman, hindi natin alam, anuman ang purpose ng Diyos sa iyo, pwedeng mga kapatid na hindi po mangyari. Pwedeng hindi mangyari yung purpose ng Diyos sa iyo kapag hindi mo pinigilan ang iyong sarili. Amen po mga kapatid. Amen. Tingnan niyo po, sabi ng Biblia dito sa Proverbs chapter 4 verse 23. Ang sabi diyan, mga kapatid, ingatan mo ang inyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ingatan daw natin yung ating mga puso, mga kapatid. Yung ating mga puso. Alam naman natin, mga kapatid, yung ating mga puso, sabi nga ng Biblia, madaya, yan talaga. Kaya huwag tayo magpapadala mga kapatid sa mga nararamdaman po natin na nararamdaman natin hindi maganda. Sabi dito mga kapatid, a lack of self-control can cause you opportunities, relationship, and spiritual growth. Discipline is the guardrail for your purpose. Ayan, ang sabi dyan mga kapatid, kapag wala tayong self-control mga kapatid, marami kasing pwedeng mawala. Opportunity, ministry, di ba? Iba't iba mga kapatid kapag wala po tayong self-control. So ngayon mga kapatid, pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? So ulitin ko po mga kapatid, self-control, protect your purpose. Number 5. Self-control or temperance is a work of the Holy Spirit, not just will power. Ibig sabihin mga kapatid, yun nga yung sinasabi ko kanina, na yung bunga po ng Espiritu Santo, napaka-importante na meron kang Espiritu Santo mismo. Kasi yun ang magtuturo sa'yo eh. At trabaho ng Espiritu Santo mga kapatid, ay turuan po tayo, i-guide tayo. Amen? At mahihirapan po tayong gawin, mga kapatid, yung utos ng Panginoon o yung bunga ng Espiritu Santo kung wala mismo sa atin ng Espiritu Santo. Kasi yun nga ang bunga eh. Isipin mo nga mga kapatid, paano magkakabunga ng talong dyan kung hindi ka magtanim ng talong? Tama? Walang bunga kung hindi ka magtanim. Kung hindi ka makatanggap ng Espiritu Santo, mga kapatid ng Panginoon, hindi yan mamumunga. Although na magagawa mo yan, pero dadating ang panahon mga kapatid, hindi mo yan makikip, hindi mo yan mamimaintain. Naunawaan yung mga kapatid. Kaya doon napaka-importante mga kapatid na meron po tayong tinatawag na Espiritu Santo. Kasi yun po talaga yung magtuturo sa atin eh. Kasi lagi niyo pong tatandaan mga kapatid, hindi lahat ng ginagawa natin tama sa mata natin tama. Hindi lahat ng opinion natin na tingin natin ay tama. Ang sabi ng mga kapatid ng Bible, sabi ng Bible itong mga kapatid, di ba? Meron mga bagay sa paningin natin na tama, pero sa dulo, destruction, kapahamakan. Di ba mga kapatid? Kaya napaka-importante na kailangan po natin ng Espiritu Santo. Kasi yun yung mag-guide sa atin para hindi tayo mga kapatid magdesisyon ng kaagad-agad ora mismo, mga kapatid. Kailangan natin ng Espiritu Santo. Sabi ng Galatians chapter 5, verse 16. Tingnan niyo po mga kapatid. Ang sabi dito, Galatians chapter 5, verse 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. So, ano lang ito mga kapatid, simple logic lang. Kapag ikaw ay lumakad sa Espiritu Santo, matik, hindi mo gagawin kung ano po ang lakad ng laman. Halimbawa, mga kapatid, kanang kaliwa. Daan, halimbawa may daan, kanang kaliwa, daang kanan, o daang kanan, hindi pala yung kanan. Daang kanan, daang kaliwa. Kapag dumaan ka sa kanan, matik, hindi ka dumaan sa kaliwa. Tama mga kapatid? Kapag dumaan ka sa kaliwa, matik, hindi ka dumaan sa kanan kasi sa kaliwa ka nga. Tama mga kapatid? So, ganun din po.
yung Espiritu Santo? Ang sabi diyan, kapag ikaw ay lumakad sa Espiritu Santo o sa Espiritu, hindi ka lalakad sa laman. Ayun, nais ng Panginoon mga kapatid, lumakad tayo sa Espiritu. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang magdadala sa atin mga kapatid sa buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? At nawa, ang bawat isa sa ating mga kapatid ay may natutunan sa salita ng ating Panginoon. May natutunan po ba tayo mga kapatid? Praise the Lord. Nawa mga kapatid, sa mga susunod, ay nandito pa rin tayo para matapos natin. Tatlo na lang. Mga kapatid, love, joy, and long suffering. Yan yung ating mga susunod na tatalakayin mga kapatid. Tulad nga na sabi ko kanina, tulad na sabi na salita ng Panginoon mga kapatid, i-work out natin yung Espiritu Santo ng ating Panginoon mga kasi pangako yan ibibigay na talaga yan sa tao mga kapatid. Para sa atin na talaga yan, kukunin na lang natin. Amen po mga kapatid, at ang Espiritu Santo, mga kapatid, kailangan dinidiligan po yan. Hindi porket naka-receive ka na ng isang beses, okay na yun. Hindi po mga kapatid, mas maganda kung linggo-linggo, Amen. kung araw-araw, kung kaya mo. Alam mga kapatid, baka pag gano'n ang ginawa mo, baka lahat ng lingwahe sa mundo, masalita mo. Araw-araw Praise the mas Lord. pagkita sa atin mga kapatid. Pero alam niyo maganda yun. Di ba mga kapatid, hindi sa pagbibiro mga kapatid, maganda yung kung araw-araw mga kapatid, makaramdaman ng Espiritu sa atin. Magandang bagay yun. Amen. Kung linggo-linggo nga lang, maganda na eh. Kasi alam mo sa sarili mo eh, di ba? Nami-maintain mo yung nais ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at pinapakapit na po tayo panguna ng ating gawain. Praise the Lord.